Magandang umaga po sa bawat isa. Ang gaganda po nung mga nasa paligid natin. No? Okay. So, ngayong umaga po, meron po tayong mga nakasama po. I-welcome po natin sila. Nandito po si Sister Elisa Martin. Okay, salamat po sa Panginoon at dinako po niya kayo dito. Kasama rin po natin si Sister Rita Ramos at saka po yung kanyang anak na si Zekaya. Tama ba? Kapatid po ni Sister Melba. Hi sis, naalala na kita. Okay. So, good morning po ulit sa bawat isa at reminder lang po ang atin pong every Sunday ay 8:30 po. Kasi madalas marami po sa ating nalilate. Pansin niyo po ba? Okay. Kasi ang sarap po na iabutan natin yung pagsamba. Kasi kapag pumunta po tayo ng late dito, hindi na natin mawo-worship si Lord. Diba? So the reason why pupunta po tayo ng maaga is for us to worship the Lord. Diba? Okay? So, ngayong umaga may ipapakita po ako sa inyong mga picture. Yan. Tingnan niyo po yung mga picture. Ano po yung mga napapansin natin sa pictures na yan? Mga may buhay, living things. Tama. Ano pa po? Pagkain. Merong pagkain. May mais. Ano pa po? Ano pa po yung mga napapansin niyo obserbasyon? Siyempre, may dog. Yun, sabi nga ni Sister Lynn, merong malaki, merong maliit. Sabi may matanda, merong bata. Di ba po? Ay, sorry po. Sumagot yung matanda. Sorry po. So, tayo po muna ay saglit na yumukot manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito na pinagtipon-tipon mo po kami muling mga magkakapatid dito sa iyong sambahan upang sama-sama ka naming awitan, sama-sama ka naming dakilain, sama-sama ka naming sambahin, Panginoon. Sambahin ng buong puso, buong isip, Panginoon. Na maiparamdam namin sa iyo yung pagmamahal namin. And that's also the reason why we are here. Ang dami pong mga kaabalahanan ng mundo. Pero salamat, Panginoon, at nawa ay natuwa ka po. Natutuwa ka po sa nakikita mo ngayong umagang ito. Panginoon, muli po namin ibinababa yung aming mga sarili sa umagang ito. Kung meron ka pong nasumpungang kasalanan na aming naisip, nasalita, nagawa, patawad po, Panginoon. Lord, hayaan mo po na ang banal na Espiritu mo ang kumilos sa aming kalagitnaan. Huwag po yung sarili kong kaalaman, huwag yung sarili kong nasa damdamin, kundi ikaw lang. Guide me, Lord. Sa bawat isa po na naririto, i-open mo po ang puso ng bawat isa. Tanggapin po namin yung pagtuturo mo or maaaring pagtutuwid. Patnubayan mo po kami, Panginoon. Ito po'y amin dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ito po, kung nakikita niyo po itong nasa gitna, amin po talaga tong aso. So, mag-ina po ito. Ito, siya na ngayon yung ganito kalaki. Ito, yung nanay nila, si Bigel, wala na. So, ito pong si George, siya na ngayon yung ganito kalaki. At meron isang mas maliit pa sa kanya. Bakit po tayo may ganyang picture? Katulad itong mga pusa, hindi naman siguro magre-remain na kuting to forever. Diba? So, tatanda din siya. Lalaki din siya, tatanda din siya. Okay. For some reason, I thank the Lord kasi binigyan niya tayo ng mga messages na
na according sa topic natin, sa theme natin for this year, discipleship, di ba? So, ako, hindi pa rin ako ganun talaga kalalim. Hindi ko pa rin kilala silang lahat. So, I thank God kasi may mga binigay siya sa akin na mga teachings or messages na para makilala natin yung mga disipulo talaga ng Panginoon. But for some reason, hindi ko alam. Actually, excited ako doon sa susunod. Sabi ko, tamang-tama kasi kakatapos lang ng eleksyon. Tamang-tama sana yung susunod ko na ipakikilala sa inyo. But for some reason, hindi ko maintindihan bakit the Lord lead me dito po sa verses na to. Sabi ko, Lord, bakit? It could be na merong gustong turuan ng Diyos. Maaari ding meron siyang gustong ituwid. Maaari ring meron siyang gustong warningan. I don't know. Hayaan po natin na ang banal na Espiritu ang kumilos sa atin at aralin po talaga natin yung salita niya. So, bakit meron ng mga picture na to? It's about growth. Paglaki. Pagtanda. Diba? So, pamagitan po natin itong disciples growth. Pag yung growth ng disipulo, paano ba nag-grow? Kailangan ba mag-grow ang isang disipulo? Or kailangan ba na tayo bilang mga Kristiyano ay mag-grow pa or mag-mature? Or manatili na lang tayo as is, simula pa tayo nung bata, umpisa na nakakabasa tayo ng Bible or nakarinig tayo ng salita ng Diyos, ganito na lang ako. 'Di ba? So, kailangan ba ng growth? May isa pa po akong picture na ipakikita sa inyo. Yung iba po makaka-relate dito. Sino po kakakilala dito kay Bonjing? Taas po kamay. Aminin. Siyempre, yung mga batang nandito, hindi nila kilala to. Pero ito raw po ay nasa comics pa. Hindi na rin alam ng mga kabataan ngayon yung comics, no? Alam niyo pa ba yung comics? Yeah, mga 1950s, nasa comics na raw to. Marami na pong naging artista na gumanap nitong Bonjing na to. At pinaka-latest po si Jimmy Santos. Mga 1980s. Ano ba ang nature? Ano ba si Bonjing? Tingnan nyo naman. Baby ba siya? Ang laki-laki niya ng tao, di ba? Pero until then, kawawa naman yung nanay niya. Hindi na... di ba dapat ang pinapadede lang katulad lang ni Caleb, no? Imagine mo, Sister Cathy, hanggang tumanda na si Caleb, kasing edad na ng tatay niya, ni Brother Rex, pinapagatas mo pa rin na ganito, sinusubuan mo pa rin, o tinapalitan ng lampen as if parang hindi siya nagbago. Tumanda lang, lumaki lang, pero para yatang hindi nag-mature. Okay? So, ang verse po natin ay nasa 2 Peter 3:18. Sabi po dito, sa halip, patuloy kayong lumago sa kagandahang loob ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo at sa pagkakilala sa Kanya ang kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. Sino po ang sumulat ng 2 Peter? Siyempre, si Peter, si Pedro. Doon po sa 1 Peter, nung sinulatan po niya yung iglesia, actually, magkakahalo po yung mga Christians noon eh. May Jew, merong Gentile doon sa sinulatan niya sa Asia Minor. Kasi at that time, mga AD 40 daw po, grabe po yung persecution sa mga Kristiyano. Diba? Yun yung siguro yung time na ipinapapatay sila, pinapasunog sila ng buhay. Ganyan. So matindi po yung persecution sa kanila. So yun po yung pinaka-thought nung pong unang Pedro. Pero later, sumulat agad si Pedro. Ito nga po yung nasa 2 Peter. Bakit? Kasi may alarming na naman po na nangyari. Nung sumulat po siya sa 2 Peter, meron po nasa loob ng church, nasa loob ng kapatiran, may mga nakapasok na may mga ibang doktrina o ibang tinuturo. So kaya po napasulat uli
si Pedro for the second time. Okay, so tingnan po natin. Gaano po kaimportante yung salitang sa halip or but? Kapag daw po kasi pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos, even yung mga ganyan, but, therefore, yan, may mga ibig sabihin daw po yan. Yun po yung aalamin natin kung bakit sinabi yung sa halip or bakit sinabi yung but. Diba? But grow, but, sa halip. So, ito pong sinasabi niya dito, sa halip, patuloy kayong lumago sa kagandahang loob ng ating Panginoon. But, grow in grace. Bakit kaya sinabi na sa halip, patuloy kayong lumago? Or, bakit kaya sinabi in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ? Bakit kaya? Diba? So, merong sa halip, merong pinanggalingan po ito kung bakit. Okay? Sa verse, babalik po tayo, no? Magto-throwback tayo doon sa mga nakaraan na mga verses. Sa verse 17, sabi, ngayong ito'y alam na ninyo, mga kapatid, dapat kayong mag-ingat upang huwag kayong mailigaw ng mga taong walang sinusunod na batas, sa gayon, hindi kayo matitinag sa inyong mabuting kalagayan. Therefore, kaya pala sinabi na but or sa halip, patuloy kayong lumago sa kagandahang loob ng Panginoon kasi kailangan pala nilang mag-ingat. Meron pala silang pag-iingatan dahil baka sila mailigaw. At yung faith nila sa Panginoon ay dapat hindi matinag. Kaya ang sabi sa kanila ni Pedro, sa halip na kayo ay mailigaw, sa halip na kayo ay matinag, sa halip patuloy kayong lumago. Lumago. Ito ba ay head knowledge, yung paglago na to? Kailangan ba matuto akong makipagdebate? Kailangan ba na kaya kong salingin, kailangan ba marami kong alam na mga memory verse para kaya kong labanan yung mga mali? Okay, so tingnan po natin. Mga kapatid, dapat kayong mag-ingat upang huwag kayong mailigaw ng mga taong walang sinusunod na batas. Sa gayon, hindi kayo matitinag. So, meron nga pong mga nakapasok sa church pa. Take note, hindi po ito sa labas. Hindi po mga unbeliever ang kausap dito ni Pedro. Alam natin, marami tayong mga alam na kilalang mga preachers sa ngayon. Pero, teka po, at bakit din naman na nandito na sa loob, meron pang nakakalabas? Bakit kaya? Diba? Kaya po sinabihan sila na dapat daw po tayo ay lumalago. Nag-grow tayo. Hindi yung forever nakaupo ka lang dyan. Pag pumasok ka, paglabas mo, parang wala ka rin natutuhan. Kaya tuloy, pag yung kapitbahay mo, yung kaibigan mo may sinabi sa'yo, alam mo ba, ganitong, hindi mali yung sinasabi, ganyan. Ganun ba? Ang dali nating naililigaw. Kasi, hindi po tayo nag-grow. Hindi po tayo nagmamature. Okay. Taas pa po natin, dapat daw po mag-ingat tayo upang huwag tayong mailigaw. At pahabang nagmamature po tayo, dapat po ba nagmamature ang isang Kristiyano? Teka, nagkakaintindihan ba tayo? Dapat ba nagmamature tayo? O baka naman po, 10 years, 20 years ago, ganyan ka na. Yung mga ginagawa mo, ganyan na. Hanggang ngayon, ginagawa mo pa rin. O yung pagkakilala mo sa Diyos 10 years, 20 years, 30 years ago, mali. Hanggang ngayon, ganyan pa rin. O yung pamumuhay natin 10, 20, 30 years ago, hanggang ngayon, ganyan pa rin. Hindi na tayo nag-grow. Hindi na tayo nag-mature. Kaya ang sabi nga dito, patuloy tayong lumago. Dapat daw po,
Nakita natin yung halaman kanina, nagsimula sa buto, di ba? Unti-unti lumalaki siya. Nagmamature siya. Hindi po pwedeng manatili tayo nung tayo ay unang sinera ng salita ng Diyos, manatili tayo na ganun pa rin. Ito po pala yung kalooban ng Diyos para sa atin. Maturity. Nagmamature, nag-grow po tayo. Dati bago ka mapunta dito, sobra kang magagalitin, sobra kang konting natitisod ka, konting bagay lang. Tapos hanggang ngayon, ganito pa din. Are we growing? Nung bata tayo ay unti-unting inalagaan ng nanay natin hanggang unti-unti tayong tinuruang maglakad, inaakay tayo, unti-unti inaalalayan tayo. Hanggang ngayon ba naman malaki na tayo, kailangan pa nating alalayan? Nung dati, nung tayo ay bagong Kristiyano, tayo ay kinakarga, binubuhat, inaalaga ang maigi para hindi tayo mabuwal. Hanggang ngayon ba naman, samantalang dapat, tayo na ngayon yung nag-aalaga. Tayo na ngayon yung nagbubuhat ng iba. Tayo na ngayon yung, 'di ba? I-assess po natin sarili natin. Teka, hanggang ngayon ba ako pa inaalagaan? Hanggang ngayon ba ako pa yung nagiging problema ng church? Nagiging problema sa body of Christ. Parang hindi na yata ako lumago. Parang hanggang ngayon ba kung ano ka nung first year mo na makakilala sa Panginoon, hanggang ngayon para ka pa ring baby Christian na tinatawag. Diba? So, sabi dito, sa halip patuloy daw po tayong lumago. Anyway, hihimayin pa po natin to ha. Dapat daw tayong mag-ingat at huwag mailigaw. Ito naman in terms po nung ating pananampalataya sa Panginoon. Dapat, kung dati, ang narinig natin, John 3:16 lang, dapat ngayon, medyo mas malawak na sa John 3:16. Yung pagkilala natin sa Diyos, mas personal. Dati, as Savior and Lord lang, dapat ngayon, mas personal, mas malalim na yung pagkakilala natin sa Panginoon. Lumalalim na po ba tayo? Lumalago na po ba tayo? Paano tayo, kapag hindi po tayo lumago dito sa kagandahang loob at sa pagkakilala sa Panginoon, maaari po tayong mailigaw talaga. Diba? Meron po akong ibang kabataan na sinasabihan. Maganda naman po yung may mga pinapakinggan tayo ibang preacher. Kaya lang, teka lang, wait lang. Bago ka makinig sa mga ideology or mga sinasabi ng iba, teka muna, pag-aralan muna natin ang Bible. Hindi mo pa nga nababasa yung buong Biblia, nakikinig ka agad sa mga sabi-sabi ng iba. So, we have the tendency talaga na maligaw tayo. Amen po ba? Okay, so, tingnan po natin. Balik po tayo uli, akyat tayo sa verse 3. Dahil tayo ay nasa mga huling araw na, last days. Alam niyo po, kinukwenta ko kung ilang taon na akong Kristiyano eh. Actually, siguro nasa 30 plus years na ako. Nung bago kaming maging Christian, naririnig ko na yung sinasabi, malapit nang bumalik ang Panginoon, malapit nang dumating ang Lord. Pero sabi ko, Lord, bakit hanggang ngayon hindi ka pa dumarating? Naging question niyo ba yun? Kasi ako nung bata, ako talaga lagi ko naririnig yan eh, na malapit na raw dumating si Lord. Dumating pa nga ako sa point na talagang lalong gusto kong maaral kung ano yung sunod-sunod, yung rapture, yung tribulation, ano yung mangyayari, ganyan-ganyan. Parang laging may takot sa puso ko. Naku, baka biglang dumating si Lord, baka maiwan ako, baka ganito, baka ganyan, di ba? Pero, sabi sa verse 3, una sa lahat, dapat ninyong malaman na sa mga huling araw ay pagtatawanan kayo ng mga taong namumuhay ayon sa sarili nilang pagnanasa. Sasabihin nila, nangako siyang darating, di ba? Nasa na siya? Namatay na ang ating mga ninuno, ngunit wala pa ring pagbabago, buhat ng likhain ang mundong ito.
May mga naririnig na rin po ako na ganyan. Sabi, tagal-tagal na niya, sinasabi, darating daw si Lord, magra-rapture na raw, bakit hanggang ngayon hindi pa? Ano tendency? Mahirap po bang maghintay? Ngayon, actually, hindi na po masyado mahirap eh. Kasi halimbawa, meron kang appointment or meron kang kausap, medyo na-delay. Text lang text lang away. O, nasan ka na? O, parating na ako, na-traffic lang ako, ganyan. Pero dati, hindi po. Napakahirap talaga, di ba? Nakwento ko na before. Sa unang 1 oras na naghihintay ka, okay lang, sige. Pag nadagdagan pa ng konti, magagalit ka na. Bakit kaya? Ang tagal naman itong na yan. Ang usapan namin ganito. Tapos, pag lalong tumagal pa, lalo't mahal mo yung taong hinihintay mo, 3 oras na. Naku, Lord, di bali pong medyo malate siya, basta makarating. Ganun na. So, medyo mahirap po talaga maghintay. Especially kung wala po tayong ginagawa. At that time, kasi nawala pa mga cellphone, habang hinihintay ko si Brother Nelson, nasa terminal na ako ng Baliwag Transit siya, manggagaling pa ng Muntinlupa. Siyempre, nakaupo ka lang na ganyan. Halos nabibilang mo na yung mga dumadating na mga tao, yung mga bus, ilang bus na umaalis, pero ikaw andun ka pa rin. Ang hirap. Mahirap po kapag walang ginagawa. And even sa bus, kaya lumabo yung mata ko kasi ayokong masayang yung oras, basa ako ng basa. Ayun, lumabo tuloy yung mata ko. Ganun. Kasi mahirap po yung naghihintay ka nang wala kang ginagawa. So marami na rin pong, sadly, marami pong dating mga aktibong Kristiyano, ngayon wala na. Hindi lang po dito, kahit sa iba pong mga churches, wala na. Bakit? Napagod kaya sila sa paghihintay? Or nainip? Kaya? Kasi po talagang kapag po tayo walang ginagawa, nakakainip po talaga. So, nasa mga huling araw tayo, 'di ba? Tanggap ko na 'to at kailangan natin tanggapin. Bakit? Alam niyo po ba, ang pinarealize sa akin ng Panginoon, kung nung 30 years ago dumating ako, meron po bang mga 5 taon pa lang na nandito sa church? Or 1 taon? Ilang buwan? Meron po ba tayong ganon? Na ilang buwan o ilang taon pa lang po natin nakakasama dito? Tingnan po natin verse 8. Mga minamahal, huwag ninyong kalilimutan na sa Panginoon ang 1 araw ay tulad ng 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay tulad ng 1 araw lamang. So yung timetable ng tao, hindi kaparehas ng timetable ng Diyos. Sa Diyos pala, yung 1,000 years, 1 araw lang sa Kanya. So ano ngayon, 2025, parang 2 araw lang pala sa Diyos to. Di ba sa atin, ang tagal-tagal na. Naalala ko tuloy, pag yung isang bata na mahilig sa cellphone, halimbawa nawala ng kuryente, 4 na oras, nag-brown out. Yung nanay may magagawa pa, wala. Marami pang magagawa ang nanay. Kahit na brown out, black out pa yan. Ang dami pwedeng gawin sa bahay. Tama po ba mga nanay? Ang dami pa rin natin pwedeng gawin kahit na mag-brown out pa siya ng 5 oras. Pero ang bata, may naringgan na ako diyan, 2 oras pa lang walang cellphone. I'm bored. Yan, narinig niyo na ba yun? bored na sila kasi wala silang ginagawa. Inip na inip. Halos umiiyak na ibang bata kapag nag-brown out na or wala ng signal. Diba po? So, paano pa? Kumbaga sa nanay, yung 4 na oras is madali lang yun, maikli lang yun, kasi ang dami kong gagawin sa bahay. Pero sa isang bata na wala na mga talaga halos ginagawa, kundi mag-cellphone lang, parang ang tagal-tagal nun, di ba po? So ganun din. Sa Lord, yung 1,000 years ng tao, sa Kanya isang araw lang din yan. Verse 9,
ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, eto po yun eh. Kung tayo po ay kailan lang nandito, eto po yung reason ng Lord. Kaya pala, sinasabi, nasa huling araw na, pero bakit ngayon, 30 years na, simula nung marinig ko yun sa akin na, siguro yung mas matatagal dito, baka 40 o 50 years ago na nila narinig yun. Pero eto po pala, sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat, sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Yun po pala. Kaya pala hindi pa bumabalik si Lord. Kasi may plano siya sa inyo. May plano siya sa akin. May plano pa siya para sa ating lahat. Ganun po kabuti yung Diyos. Binibigyan niya tayo lagi ng mga chances para tayo ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Ganun po siya kabuti. Hindi po ba dapat palakpakan natin ang Diyos? Kung 30 years ago, nung nakakilala ko sa Panginoon, bumalik na siya, paano na lang po kaya yung mga bago lang nating kasama dito? It could be, naiwan na. Diba? Or, hindi natin alam kung ano na po ang nangyari, pero ang bait ng Diyos, binibigyan niya talaga tayo lahat ng chance. Pero, hindi po laging chance, ha? Hindi po. Meron kasi akong narinig, sabi niya, gano'n naman pala eh. Lagi naman palang may chance si Lord eh. Tsaka na lang ako mag-church. O sabi ko, hindi ganyan. Alam ng Lord yung puso mo. Alam ng Lord kung ano yung nasa isip natin. 'Di ba? Hindi lahat ng oras, sabi nga nung kanta, hindi lahat ng oras para sa'yo. 'Di ba? Ngayon, ang panahon ng kaligtasan, 'di ba? Sabi nga sa Korinto. Verse 10, ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na yon, ang kalangitan ay biglang mawawala. Kasabay ng isang malakas na ugong, matutupok ang araw, buwan at mga bituin, ang mundo at ang lahat ng mga bagay na naririto ay mawawala. So darating po itong araw na to. Pero hindi po yan yung pag-aaralan natin ngayon. Okay. So, bakit? Bakit merong sa halip? Bakit kailangan lumago? At bakit ang tagal? Kasi meron pa siyang mga gustong tawagin. And I'm sure baka meron nga po ngayon dito. Ngayon tinatawag ka ng Panginoon para magsuko ng buhay sa Kanya. Or maaaring ngayon tinatawag ka ng Lord para maglingkod ka na sa akin. Ipaglingkod mo na sa akin yung buhay mo. 'Di ba? So, since sabi nga na tayo ay nasa huling mga araw na, paano po mamuhay ang Kristiyano sa mga huling araw? Okay, eto na. Para sa atin pong lahat to. Verse 11. Sige nga po, basahin natin ang sabay-sabay. At dahil ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, mamuhay kayo ng may kabanalan at sikapin ninyong maging makadiyos. Habang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos, magsikap kayong mabuti upang dumating agad ang araw na ang kalangitan ay matutupok at ang mga bagay na naroroon ay matutunaw sa matinding init. Okay? Ang dami po uling dito, mga teachings dito. Pero mag-stay lang po, mag-focus lang po tayo. Paano daw mamuhay yung mga Kristiyano sa mga huling araw? May kabanalan. Naalala ko po ilang weeks ago, pinag-aaralan po natin tong about justification. Ano nga yung justification? Pinawalang sala na po tayo. Pinag-aaralan din natin about sanctification. Ano yung sanctification? Pinapaging banal. Dapat po lahat tayo dito nag-undergo ng pagpapawalang sala ng Diyos. We are all justified by faith.
I-claim po natin yun. Pinawalang sala na tayo ng Diyos. At tayo rin po bilang mga Kristiyano, sinasanctify, pinapaging banal. Banal na ba ako? Parang hindi yata, parang nakakahiya yata sa Lord na sabihin ko na banal na ako kasi nagkakasala pa ako eh. Sabi nga po nung narinig kong preacher, sabi niya, huwag niyo laging sasabihin na kayo ay sinner. Lagi natin naririnig yan. Sabi, makasalanan naman tayo talaga eh. Talaga naman, makasalanan tayo. Pero, sabi nga, I have been crucified with Christ. Napako ka na nga kay Kristo eh, di ba? And tayo nga yung mga, sabi nga sa 2 Corinthians 5:17, tayo ay mga bagong nilalang na. So, bakit lagi nating ilalagay sa isip natin na makasalanan ako? Sabi niya, tayo po ay mga saint na sa harapan ng Diyos. We are justified. At tayo po ay ginagawa niyang sanctified. We are being sanctified. Tayo po ay kanyang pinapaging banal. Kaya di ba nga ang tawag ng mga sa Book of Acts, sa mga saints, sa mga hinirang. Di ba? Pero, we're still here, kaya nagkakaroon pa tayo ng kasalanan. And di ba nga po, lagi nating inuulit-ulit, ano ang ibig sabihin ng holiness? Hindi naman holiness perfection agad eh. Hindi. You are set apart. Etos, papunta sila dito. Ikaw, hindi ka papunta dyan. Dito ka sa Lord. May nakita nga po akong picture kanina dun sa Facebook. Nakita ko, na-enlighten ako. Sabi doon, sa picture, ang daming tao doon sa taas naglalakad. Ano daw sila? Mga religious people. Ang dami, gusto nilang maging relihiyoso. Pero dito sa baba, iilang tao lang. Gusto nilang i-follow si Kristo. Pareho ba yun? Yung pagiging maka-Diyos at yung gusto mo talaga na sundan yung footstep ni Kristo habang nandito siya sa lupa. Marami sa atin, siguro sinasabi, Kristiyano ko. Pero, iilan po kaya yung nagsasabi sa atin na gusto kong i-follow yung footstep na dinaanan ng Panginoon. Hindi po puro maganda yung dinanas niya dito sa lupa. Ang dami rin pong paghihirap. Gusto ba natin yun? Yung mga ginawa niya dito para makakilala yung mga alagad, yung mga tao, ginagawa ba natin? Or, okay na ako dito. Importante, save na ako, ligtas na ako, okay na ako. Alam niyo po, ang daming mga Kristiyanong ganun sa ngayon. Hindi lang po dito. Sabi nga, mga Kristiyanong pabaya. Sana po hindi tayo ganun, no? Sabi dito, mamuhay daw po tayo ng merong kabanalan. At maging maka-Diyos. Bakit? Habang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos. Okay. Sa verse 14 po, ano makita natin dito? Sa susunod. Kailangan daw po yung pamumuhay natin, sabi sa verse 14, kaya nga mga minamahal, habang naghihintay kayo, sikapin ninyong kayo'y madatnang namumuhay ng mapayapa. Mapayapa naman ako. Check na ako dito. Walang dungis. Teka lang. Walang kapintasan. Teka lang din. Diba? Pero ito po yung ini-expect sa atin ng Lord. I-expect ba niya to kung hindi natin kayang gawin? Hindi. So siguro, kaya ito ay naisulat sa Biblia kasi attainable siya. Diba? Okay, next. Tingnan natin yung mga verses ng kapayapaan. Walang dung 2 Thessalonians 3:16. Ang Panginoon na pinagmumula ng kapayapaan ang siya nawang magkaloob sa inyo ng kapayapaan sa lahat ng paraan at pagkakataon. Naway sumainyong lahat ang Panginoon. Ang dami pong kaguluhan ngayon. Pero siya po yung pinagmumula ng kapayapaan. Ibigay po natin sa Kanya to. Lord,
Hilingin natin sa Kanya na bigyan mo po ako ng kapayapaan kahit na nakakatakot na yung mga nasa internet, nasa TV na mga pinapanood namin, nakakatakot na. Pero siya po yung magbibigay sa atin ng kapayapaan. 1 Peter 1:15, dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Sa lahat daw. Dapat daw. 'Di ba? Yan po yung sabi. Matthew 5:48, kayo'y maging ganap. Maging ganap kayo gaya ng inyong Ama na nasa langit. Sabi natin, Father God. Diyos yung Ama natin, banal. Tapos ikaw, ginagawa mo yung nakakahiya naman doon sa tatay natin sa langit, 'di ba? Okay? 2 Peter 3, sa verse 18, balik na po tayo doon sa verse natin kanina. Sa halip, patuloy kayong lumago sa kagandahang loob ng ating Panginoon. Saan daw tayo dapat lumago? Sa kagandahang loob. But grow in grace. May grace na po ba tayo ngayon? Dapat po yata lahat tayo may grace na. Yung bang hindi ka naman siguro uto-uto na bait-baitan, pero siguro dapat po namumuhay tayo ng merong kagandahang loob. Hanggat mapagtitiisan mo yung nasa katabi mo. Pero pag hindi mo na siya mapagtiisan, siyempre, pagpe-pray natin, no? Rebuke na. Pero, paano daw po mag-rebuke? With love. Huwag mo naman agad-agad sabi, ikaw mali ang ginagawa mo, ganito, dapat hindi ka ganyan. Siyempre, ipag-pray din natin kay Lord kung paano natin sasawayin yung tao na yon. Nang merong, sabi nga, may pag-ibig. Kaya naman natin sasawayin yung tao na yun kasi gusto natin na matama siya, di ba? Maituwid siya. At sabi nga sa Bible, hindi naman yung tao mismo yung kaaway natin, yung kagalit natin. Yung kalaban na gumagamit sa kanya para gawin niya yun. Di ba po? So, sabi, sa halip, patuloy kayong lumago sa kagandahang loob. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Bago tayo magpakalago-lago doon sa mga ideology, yung mga ng mga tao, Arianism, whatever. Teka muna. Mag-grow daw muna tayo in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Gaano na ba natin kakilala si Jesus Christ? Baka gusto mo agad na gusto ko matuto, gusto ko maging malalim. Pero teka, personal. Gaano mo ka-personal nakilala si Jesus Christ sa buhay mo? Gaano ka-personal na araw-araw kasama mo siya na namumuhay? Gaano natin ka-personal nakilala itong ating tagapagligtas na si Jesucristo? So paano natin gagawin yun kung hindi tayo nagbabasa ng Bible? Hindi ko naman kasi maintindihan yung Bible . Yun nga po, manalangin tayo sa banal na Espiritu, naturuan niya tayo. At the same time, sabi ko, before may mga nagtuturo na dapat daw makatatlong chapter ka sa isang araw para matapos mo yung Bible sa isang taon. O iba dinadamihan pa. Alam niyo po, ang ginawa ko, minsan, isang chapter, isang linggo ko siya inuulit-ulit ko siyang basahin. To the point na parang nandun na ako. Parang isa na akong eyewitness doon sa nangyayari. Kasi kumbaga, araw-araw binabasa ko siya. Mas nauunawaan ko siya at mas naiintindihan ko, ay ganun pala yung nangyari. 'Di ba? So, magbabad muna po tayo sa salita ng ating Panginoon, no? But grow in grace and in the knowledge. Patuloy daw po tayo na lumago sa kagandahang loob ng Panginoon at saan? Sa pagkilala sa Kanya. Okay, next. Tuloy po natin. Punta muna tayo doon sa grow in grace. Ano ba tong grace? Ito yung kagandahang loob ng Panginoon.
Yung grace ng Lord, it never increases. Sabi nga, it is always infinite. It cannot be more. It is always everlasting. Walang pagbabago. Yung biyaya, yung kagandahang loob ng Diyos sa atin. Walang pagbabago siya. It is always shoreless. It cannot be more. And in the nature of God, it could not be less. So the text tell us to grow in grace. Yun po ang sinulat ni Spurgeon. Walang limit po ang grace ng ating Panginoong Jesus. So sabi dito, kailangan din daw nag-grow tayo in grace. Tayo minsan may marinig lang tayong sinabi ng kapatiran natin or di na talaga natuto yung tao na yan. Iinis na ako, nanggigigil na ako, konti na lang. Diba? Pero sabi, mag-grow daw po tayo in grace. Yung grace ng Lord, infinite. Hindi siya nagkukulang, hindi siya sumusobra. Infinite. Yun po yung grace ng Lord. And we are, sinasabi sa atin that we must grow in grace. Okay? Kagandahang loob. Tingnan nyo nga po yung mga katabi nyo, magaganda na ba kalooban? Are we growing in grace? May grace na ba yung pananalita ng ating mga katabi dito? O baka pag narinig mo pa, nanlulumo ka na, nanlalata ka na, naiinis ka na. Kasi walang grace. So, dapat daw po, we grow in grace. Okay, next, we grow in the knowledge. Okay, yung grace, it means kindness. Charis or charis daw po yung grace. Tingnan po natin ito po is from Strong's. Grace, it means kindness. Yung kabutihan. Gift or blessing, favor, gratitude, thanks, a favor or kindness. Dapat, ano rin po ito, di ba? Kasama siya dun saan? Fruit of the Holy Spirit. Kasama po siya. So dapat may bunga na po tayo ng kagandahang loob or ng grace ng ating Panginoon. Next, grow in the knowledge. Pagkilala sa Kanya. Ito po yung sinasabi natin. Okay, next, sa Strong's Concordance, ano po sinasabi? Yun daw pong knowledge is gnosis. Knowing or knowledge. Doctrine. So ito raw po, pag sinabing knowledge, yung pagkakilala, yung wisdom, yung doctrine, yung karunungan, pag alam natin sa ating Panginoon. Yun nga po, ang dami nating alam na doktrina. Kabi-kabila pinag-aaralan natin yung mga doktrina nung kung sino-sinong mga forefathers ng mga church, mga denomination. Pero si Lord, kilalang-kilala na po ba natin siya? Alam na ba natin yung karunungan na ibinibigay ng Diyos? Kaya na ba nating mag-discern? Binibigay din po ito ng Banal na Espiritu. Kung mali ba or tama yung mga naririnig natin. 'Di ba? So, kailangan daw po tayong lumago. Lumago saan? Sa kagandahang loob ng Panginoon, lumago sa pagkilala sa ating Panginoong Jesus. Then kapag grounded na talaga, matibay na pagtibay na yung ating pagkilala sa Diyos, talagang nabasa na natin talaga ng ilang beses ang salita ng Diyos. Siguro that would be the time na, sige nga, tingnan ko nga kung ano tong mga sinasabi nitong mga to, mga tinuturo nitong mga ganito. Kasi founded ka na, well-founded na. Alam mo na kung ano yung tama, alam mo na kung ano yung mali. Hindi ka na agad-agad na madadala na, ay, ganun ba yun? Oo nga, no? Yun. So, talagang napakagaling po ng wisdom ng Lord. Kailangan daw po, we grow in grace and we grow in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Okay, this is my last slide. Instead, speaking the truth in love, we will grow to become in every respect the mature body of Him who is the head. Mature. We are expected to mature. Kailangan po nagmamature tayo. 'Di ba?
joined and held together by every supporting ligament, grows and builds itself up in love. Nag-grow din tayo, syempre, in love dapat. Diba? As each part does its work. As a church, tayo po, we need to grow in all aspect. All aspect. Dapat nag-grow tayo sa salita ng Diyos. Nag-grow tayo sa grace, sa kagandahang loob, sa kindness, yung fruit of the Holy Spirit nakikita sa atin. And be a blessing. Nagiging blessing po ba tayo sa iba? O katitisuran? Tanungin po natin sarili natin, nagiging blessing ba ako? O pag may taong nakakakita sa akin, nagiging katitisuran pa ako? To be a blessing for others and bring glory to God's holy name. Huwag po tayong maging bonjing forever. Kailangan po tayo ay nag-grow. Grow in the wisdom of God, grow in His likeness, grow in His love, grow in His grace, and grow in the knowledge of our Lord. So, wag po tayo maging bonjing. Let us pray. Panginoon, maraming salamat po sa salita mo na amin pong pinagbulay-bulayan ngayong umaga. You expect us to mature. Patawarin mo po kami, Panginoon, kung minsan yung dati pa rin ang nakikita sa amin. Minsan, parang nananatili kaming parang bago o parang batang Kristiyano na nakakilala pa lang sa'yo. Patawad po, Panginoon, kung hindi namin nabibigyan ng oras yung pagbabasa ng salita mo, hindi namin nabibigyan ng panahon yung pananalangin, pakikipag-usap, pagsamba sa'yo. Patawad po. Lord, ang dalangin po namin, gusto po namin mag-mature into your likeness, Lord. Hindi mahirap, Lord. We can never be you. Pero Lord, nawa yung naisin mo sa buhay ko, yung naisin mo sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon, ay makita mo po. And as a church, makita mo po kami na nagpapatuloy na lumalakad sa iyong kabanalan, sa iyong kagandahang loob, sa in your knowledge, Lord. Nagiging pagpapala kami sa isa't isa, kalakasan ng isa't isa. Nagiging ilawan sa aming community. Nawa, Lord, makita mo po, masumpungan mo po na lagi kaming nagliliwanag. Yun pong aming asin ay nananatiling maalat. Tulungan mo po kami, Panginoon. Yan po yung aming panalangin. Baguhin mo po kami. Sanctify us, O Lord. Hindi po namin to kayang gawin sa aming sarili, but we submit to you, Lord. Kumilos ka po sa bawat isa sa amin. Ito po'y aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus na minamahal at dinadakila. Amen. Amen.